Sa video na ito, ikukwento ko kung paano yung naging proseso ng pagpapagawa ng mags ng aking motor. Magkano yung inabot nito at paano nga ba yung proseso ng pag-aayos nito. Lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung Nangyayari po, nagkakos po ng Ano nyo po yan? Facebook ba? Good day sa inyo mga paps, panibagong araw, panibagong video na naman. So kung mababasa nyo nga sa title, yung gagawin natin ngayon is magpapaayos tayo ng ating mags. Actually wala akong idea kung kanino at saan natin ito ipapagawa, no, dahil first time ko rin magpagawa ng mags. Kaya naman ang gagawin natin is pupunta tayo sa mga vulcanizing shop or sa mga motor shop. Tapos dun tayo magtatanong kung saan dapat ipaayos itong bengkong ng mags natin. So yun, ang thought ko dito kasi is mga vulcanizing shop yung makapagturo ng may pinakamagandang shop kung saan ipapaayos yung mga bengkong natin na to. So dahil yung mags natin is part pa rin ng motorcycle, so mas alam nila kung kanino or saan dapat ipagawa yung mga ganitong sira. Ito nga pala yung mags natin na nasira guys. Ito kung mapapansin nyo, kubit siya. So itong part na to yung ipapaayos natin, ipapapantay natin yan. So ayan, kung makikita nyo pag inikot natin, talagang mapapansin mo na may kubit talaga itong part na to. Actually mga paps, wala naman na epekto yung bengkong na yan sa pagmamaneho natin. Di naman natin nararamdaman yan kapag nagda-drive tayo. Or wala naman epekto yan sa ikot ng gulong natin. Wala rin naman siyang singaw. Pero for the sake na gusto natin maayos or good looking si Scarlett natin, papaayos natin yung bengkong na yan. So ang iniisip ko rin kasi baka lumala yung kalaunan or lumaki yung bengkong na yan. At saka isa pa, magpapalit rin naman tayo ng gulong dito sa likod dahil kung makikita nyo, pudpud na yung gulong natin. So para ma-all in na or para buo nang mapaayos yung gulong natin dito, papaayos na natin lahat yan, yung bengkong, at magpapalit tayo ng gulong. So dahil sarado yung shop dito sa Candaba at wala tayong mapagtanungan doon, pasok tayo dito sa Santa Ana, papuntang Santa Ana, at tignan natin kung meron tayong mapagtatanungan na pwedeng mapag-ayusan na nitong bengkong natin. Hanggang sa mapadpad ako dito sa shop na to. Actually umasa ako na maayos niya yung bengkong dahil parang kumpleto siya ng gamit. Pero sadly, tinignan niya lang yung bengkong ng mags natin, tinignan niya lang, chinyak niya lang. At ayun, sinabi niya na hindi niya kayang ayusin at baka masira lang lalo ito. Naganap pa ako ng ibang shop na mapagtatanungan at ayun, sadly, ang banggit lang sa akin nila is di nila kayang ayusin at wala silang nirefer kung saan pwede ayusin yung mags natin. Hanggang sa napadpad ako sa shop na to dito sa Mexico. At dito nakuha ko yung sagot kung saan pwedeng ipagawa yung mags natin. Nagpapantay kayo ng mags? Yung may bengkong? Okay. Masinsya. Kaya meron malapit dito masinsya. Hanggang sa pinuntahan ko yung sinasabi ni Kuya dito sa circle na machine shop, kaso hindi ko siya mahagilap, kaya naman dumiretso muna ako ng konti. Hanggang sa makita ko itong shop na to. Boss, nagpapantay kayo ng mags? At ayun, tumayo na si Kuya. Bale, tinignan niya muna yung mags natin kung gaano kalala yung bengkong. Tapos ang banggit niya, sa kabilang kalsada pala nandun yung machine shop na nag-aayos ng bengkong na to, which is yun din yung sinabi ng shop kanina na nag-aayos talaga ng mga ganitong bengkong. So chinyak lang ni Kuya, tapos siya na daw yung magkakalag nito kasi hindi daw marunong magkalag yung machine shop at walang gamit. So ang gagawin ni Kuya is tatanggalin niya yung mags, ipapaayos ko dun sa kabila, at dito na rin tayo magpapakabit ng gulong natin para isahan na lang. So dito sa kabilang kalsada, dinala ko na nga yung mags natin. Ito nga yung machine shop na tinutukoy ko. So dito sila yung mag-aayos, magpapantay ng mags natin. So ito, papakita ko sa inyo yung process kung paano nila gagawin yung pagpapantay ng mags natin. So unang process, titignan muna ni Kuya kung saan yung bengkong at ayun nakita niya. Tapos itinuro ko na rin, syempre ako yung nakakaalam ng bengkong na yan. Kapag kasi nakatanggal siya sa gulong, medyo hindi siya halata. So ayun, para ma-confirm, tinanong ko na rin kung yung kabila is may bengkong kasi pares yan minsan, dalawa yung bengkong, pero buti naman isang bengkong lang, yung isang side lang.
At ayun, umpisa na ni kuya yung process. So di ko lang din sure kung may equipment sila na pang-align ng mga mags at saka gulong, dahil alam ko ganun yung ginagawa para makita talaga yung mga bengkong at difference nung gagawing pagpapantay ng mags natin. Pero ayun, dahil tiwala na rin ako, tinignan ko na lang, pinanood ko na lang kung paano yung gagawin nilang proseso. So sa process guys, napakasimple lang. Baka nga pwede itong i-DIY sa bahay kung sakali man kung kumpleto man tayo ng gamit. Pero yung concept ng pagpapantay ng mags nila guys is napakasimple lang. Ang gagawin is iinitin yung mags natin. Ayan sila, may gamit silang heat gun ng mga 3 to 5 minutes. Yung part na may bengkong natin or may kubet sa mags, iinitin nila yan. At pagkatapos ay pupukpukin nila gamit yung martilyo nila at yung kahoy. So ginagamitan nila ng kahoy dahil daw ang sabi sa akin is para hindi daw masyadong ma-pressure yung pagpukpok at baka mag-crack agad yung mags natin. So ginagamitan ng mas malambot kagaya ng kahoy or PVC para pang intermediate or para hindi contact na bakal to bakal yung pagpukpok. So sa ganung paraan, hindi masyadong mape-pressure yung mags natin sa impact ng pagpukpok. So ulitin lang yung pagpukpok, pag-init, pagpukpok, pag-init hanggang sa mapantay yung mags natin at makuha na yung tamang alignment niya. Ayan, kung makikita nyo guys, visual checking, pantay na siya. So pantay na. Ang hindi ko lang sure kung wala talaga silang gamit na pang alignment. Pero ayan, kung makikita nyo visually, pantay na siya. Kung makikita nyo side by side, pantay na ulit, wala na yung bengkong natin. Doon na sugatan lang or nasira yung paint, pero goods lang yun. Ang importante is maayos na ulit yung mags natin. I-repaint na lang siguro natin yan soon at gagawa natin ng video. At pagkatapos lumamig nung mags, dinala ko na siya ulit dito sa kabila kung saan ko pinatanggal yung mags natin tsaka yung gulong basically. So ipapakabit ko ulit sa ating motor kasama na yung bagong gulong. So ipinakita ko nga kay kuya na kung ano yung itsura nung napantay na yung mags natin. So binabad lang namin siya sa tubig at pagkatapos ayun, lalagyan na ni kuya ng gulong. Nire-recommend ko rin pala na sa mga ganitong shop kayo magpalagay ng gulong para siguradong maganda yung pagkakabit, malinis at maayos at hindi masusugatan ang inyong mga mags. At pagkatapos nun, nilagyan na rin ni kuya ng sealant yung ating gulong at bagong pito para goods na. At pagkatapos, nilagyan niya na rin to ng tamang hangin, tamang PSI. So maganda yung mga equipment ni kuya, kompletong-kompleto. At pagkatapos ay binalik na nga yung mags natin kasama ng bagong gulong natin. By the way, yung gulong pala natin, ang size niyan is 110 by 80 by 14. Mas malaki na yung pinalagay ko para kung sakali man malubak ulit tayo, hindi na masyadong maapektuhan yung mags. Share ko nga rin pala yung mga nagastos natin guys simula dun sa pagpapaayos ng bengkong pati dun sa gulong. Dun sa machine shop guys, ang pinabayad sa akin is 350 pesos. So siguro yun na yung pinaka minimum. Di ko lang alam kung kapag mas maraming bengkong, syempre mas marami silang iinitin at pupukpukin, mas mahal. Pero yun, pinaka minimum, pinaka basic na pagpapaayos ng bengkong ng inyong mags is 350. Isa gulong guys, ang price ng gulong is 1.6 plus yung labor. So tinignan ko yung wallet ko kung may natitira pa ako pambili ng samurai paint natin, pero ayun, palagay ko kulang na yung pera natin na to. Kaya naman next time na lang ako bibili ng samurai paint para sa ating mags nga, dahil kung makikita nyo kanina, nangitim siya at saka nasira yung paint niya. So ayun lang muna para sa video na to. Sa susunod ko na yung about sa mags natin sa pagre-repaint. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang bengkong ng mags, palit ng gulong. Bye bye.